Around 4 ng nasa likod ako ng media. So, nag-marshal ako ng mga media. In-escort ko rin sila palabas because of dun nga sa nagbatuhan na ng tear gas. After a while, may nakita ko na isang na pinag-aanohan ng mga pulis. Nakataas kamay ko, nilapitan ko. Sabi ko, tama na yan, baka pwede na siya dalhin sa loob. Nag-ask yung police kung sino ako, nagpakilala ko bilang paralegal, and doon ako dinala, papasok. Doon sa holding area sa likod ng tent. So, binabanggit ng UP Student Council na meron kang na nagpa-martial ka nga. Supposedly, may ID ka nun. Yes po, meron ho. So, nung sa gitna po ng kaguluhan actually, na wala ho yung ID ko. So, ayun din ho yung nangyari. Pero nag-identify po ako myself as a paralegal, as a marshal. And actually, kahit din ho sa loob nung tent, nagpapakilala din ako dun sa mga, dun sa mga na-aresto, sa mga dinadala sa loob ng tent. Kasi chine-check ko rin yung injuries nila. Some of them sustained head concussions, ito sa mata. So, ayun din ho yung chine-check. May tama sa abdomen and such. So, ayun ho. Kamusta yung situation niya sa detention? Okay naman, kamusta yung for the past almost As for dun sa hinold po sa amin after kami inano sa sa MPD, which is para sa group namin sa Delpan, okay naman ho yung namin, yung conditions namin doon. So ayun ho. Pero na-update naman kayo regarding the inquest, kasi supposedly ongoing na. Supposedly nga po ongoing yung inquest, pero may naranasan kaming delays as such. So medyo hindi pa na-clarify sa amin nung mga panahon na iyon kung ano yung mga dahilan ng delays. Pero kapag nagtatanong, sinasabi is paperworks nga and such. So, ayun ho. So, yung paperworks daw yung cause of delay? Paperworks ho. Dahil nga daw ho sa dami ng mga naaresto. Pati, supposedly parang from 5 or 6 cases, na bring down siya to 3 cases na ngayon. So, ayun.